Isa sa pinaka-common problems na lumalabas sa CE Board exam under PSAD ay ito, pattern loadings on continuous beams. So ano nga ba sila and paano ito sasagutan? So tingnan natin yung problem na ito na lumabas noong November 2021 CE Boards. Meron daw tayong 3-span beam kung saan each span has a length of 8 meters. So i-draw natin siya. Ang ibig sabihin nito is meron tayong parang simply supported beam kung saan pin, roller, pero tatlo nga lang yung spans niya. Ibig sabihin nun is parang ganito. Meron tayong 1, 2, 3 span sa ating beam kung saan ang bawat span ay may length na 8 meters. Binigay sa atin yung dead load at live load. At ang tinatanong ay ano daw yung maximum reaction sa B, maximum shear sa B, at maximum moment sa B. So, ano nga ba ang concept sa problem na ito? Dahil meron tayong tatlong spans, pwede tayong mamili kung saang span tayo maglo-load. So for example, gusto natin magkaroon ng maximum reaction sa B. Siguro ang iisipin nyo, dahil maximum reaction, edi i-load ko na lahat ng tatlong span. Yung load natin, ilagay natin sa buong length ng ating beam. Pero hindi. Actually, ang dapat na gagawin natin ay dito lang. Dito lang dapat tayo mag-load para magkaroon tayo ng maximum reaction sa B. Kasi kung lalagyan pa natin ng load ito, medyo ika-counteract niya yung reaction ng B at medyo mababawasan pa yung reaction dito. So, hindi na actually natin kailangan isipin kung anong load pattern yung kailangan natin kasi nasa given diagram na siya. I-check nyo lang kung anong load pattern ang magre-result sa pinakamalaking value ng reaction sa B. So, tingnan natin yung diagram. Kapag daw ang niload natin ay yung first 2 spans lang, like this, ano yung magiging reaction sa B? This is 1.2 omega L. So, sulat natin siya, 1.2 omega L kapag yung first 2 spans lang yung niload natin. Kapag naman, yung end spans lang yung iloload natin, ano yung magiging reaction sa B? 0.550 omega L. So, mas konti. Ibig sabihin, hindi natin yun i-consider for our problem. Next, tingnan naman natin ano yung mangyayari kapag buong length ng beam ay niloadan natin. Ano yung magiging reaction sa B? This is 1.1 omega L. So, mas mataas pa rin. Diba? Mas mataas pa rin yung unang case natin kung saan yung first 2 spans lang yung ating niload. Okay, so siguro may iisip nyo, edi eto na lang. Yung first case yung i-consider natin kung saan yung 2 spans lang yung ating iloload. Pero may konting twist pa dyan. Kasi merong pinagkaiba yung ating dead load at live load. Ano yung pinagkaiba nila? Sa dead load, hindi kayo makakapili kung anong load combination yung gagamitin nyo. Kasi kapag dead load, automatic, yung buong length ng beam ay a-applyan natin. Ayan. Okay? So, ibig sabihin din ito, separately nating i-analyze yung effect ng dead load at live load. Sa live load, meron tayong choice kung ano yung gusto nating loading, pero sa dead load, wala tayong choice. Kailangan yung buong length ng beam, ilo-load natin. So, to solve for the maximum reaction ng B, consider muna natin yung dead load. Ano nga ba yung effect ng dead load? Ang nakasabi sa diagram, 1.1 omega L daw ang equation natin. So, i-plug in natin siya. 1.1, ano yung omega natin? This is 18. At ano yung span length? 8. I-add natin siya sa effect ng live load which is 1.2 omega L. So, plus 1.2, 11.5, 8. Solving this, ang makukuha natin ay 268.8 kilonewtons. Okay? So, a few things to take note lang. Hindi kayo maglalagay ng load factors 1.2 dead load plus 1.6 live load dito. Okay? Kapag ang tinatanong ay yung maximum reaction sa bilang, hindi ito design problem. So, wala ito. Wala yung 1.2 dead load, 1.6 live load. So, next, paano naman kapag maximum shear yung pinapahanap? Gagawin nyo is to look at the shear diagrams na nandito. And once again, magko-compare tayo ng pattern loadings for live load. Sa dead load, wala tayong choice. Kailangan i-load natin yung buong beam. So, for live load, ang mga kino-compare natin ay kapag yung first two,
Yan, yung first two ulit, yung ilo-load natin, ano yung magiging shear sa B. Yan, meron tayong makikita ditong dalawang values. Meron tayong sa left span, 0.617 omega L, at sa right span naman, 0.583 omega L. So, syempre, kukunin natin yung mas malaking value kasi nga maximum shear sa B, yung pinapahanap. So, i-consider natin yung left span. Next, i-compare natin siya sa kapag yung end spans lang yung nakaload. Ano yung magiging value? 0.550 omega L. Hindi rin. Medyo maliit ito, so ulit, hindi natin i-consider yung case na yan. What about kapag lahat sila ay nakaload? Ano yung mga i-compare natin? 0.5 at 0.6 omega L. Hindi rin. Ang pinakamalaki pa rin talaga ay kapag yung first two spans natin ang nakaload. And that value is 0.617 omega L. This is for live load. Okay, paano naman kapag dead load? Again, wala tayong choice. Kailangan nakaload yung buong length ng beam. At ang value niyan, kapag i-consider natin yung left span is 0.600 omega L. So, kita nyo na siguro, same process yung gagawin natin. We have 0.6 ng dead load, which is 18, times yung span niya na 8, plus 0.617, ano yung live load, 11.5, times yung span na 8. Okay? Ang makukuha natin ay 143.164 at ang units natin ay also in kilonewtons. So, yun. And lastly, for maximum moment, magko-compare lang ulit tayo ng diagrams. This time, tingnan nyo na yung moment diagrams ng bawat isang case. So, unahin natin yung dead load since yun yung sure na tayo kung ano yung gagamitin. For dead load, assuming na ilo-load natin lahat ng spans, ang maximum moment na makukuha nyo ay negative 0.1 omega L squared. So, ito yung for dead load. For live load naman, magko-compare tayo. Sa case 1, kung saan yung first two spans lang yung nakaload, ang makukuha nating maximum moment sa B ay negative 0.1167 omega L squared. Okay? Next, kapag naman sa case kung saan end spans lang yung nakaload, ang maximum moment na makukuha natin sa B ay negative 0.05 omega L squared. And lastly, kapag naman lahat ng spans ay nakaload, ang makukuha nating maximum moment is same, negative 0.1 omega L squared. So, comparing the three, ang pinakamalaki syempre is yung first case kung saan yung first two spans lang yung nakaload. Okay? So, plug in na natin. Meron tayong dead load na negative 0.1188 squared plus, or minus pala kasi negative siya, minus 0.1167 omega na 11.58 squared. At using a calculator, ang makukuha natin dito ay negative 201.1 kilonewton meters. So yung negative dyan just indicates kung anong direction yung moment. Kapag nakakita kayo ng choice na 201.1, yun na yung piliin nyo. Alright? So ganun mag-solve ng pattern loading on continuous beams.